Mainit ang araw sa Hilagang Peru, at sa kalangitan ng Chiclayo, ilang ulap lang ang naglalakbay. Ang alikabok sa kalsada ay tila naging bahagi ng araw-araw na eksena, kasabay ng tunog ng mga kalembang ng kalabaw at mga sigaw ng mga bata sa tabi ng ilog. Sa gitna ng kaguluhan ng kalikasan at tao, tahimik na lumalakad ang isang lalaki, bitbit ang isang maliit na tabernakulo na yari sa kahoy at bakal. Sa kanyang balikat nakapatong ang sako na may lamang mga ostya, at sa kanyang dibdib nakasabit ang krusipihong pilak na paulit-ulit niyang hinahawakan kapag napapatigil siya para magdasal. Monsignor Robert, sigaw ng isang batang lalaki mula sa isang kubo, darating po ba kayo sa baryo mamayang hapon? Umiti si Robert at sumigaw pabalik, Miguel. May misa tayo para sa karawan ng lola mo, di ba? Tumakbo si Miguel papalayo habang sumisigaw, sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Napailing si Robert, nangingiti. Sa lahat ng pinuntahan niyang komunidad, walang sinuman ang kasing sabik sa misa tulad ng mga bata. Marahil ay dahil sa tinapay na ipinamamahagi pagkatapos, o baka sa mga kwento ng mga santo na palagi niyang ikinukwento. Pero sa totoo lang, alam niyang may mas malalim na dahilan. Ang pananampalataya dito ay hindi komplikado. Hindi ito teknikal. Isa lang itong malalim na tiwala, isang tiwalang kahit ang ulan ay titigil kung idadasal nila ito. Dumating siya sa maliit na kapilya sa gilid ng burol. Luma, sira-sira, ngunit buhay. Nakaukit sa pader ang mga pangalan ng mga dating pari na dumaan, karamihan ay mga dayuhan, pansamantalang dumalaw, pagkatapos ay nawala na. Ngunit siya, si Robert, ay nanatili. Walang hangganan ang kanyang mga hakbang mula sa Chiclayo hanggang sa mga pinakamalayong baryo ng Lambayeque. Siya'y hindi bisita. Isa siyang anak ng lupain ito. Sa loob ng kapilya ay isang matandang babae, nakaluhod sa semento, hawak ang rosaryo. Nakapikit siya at ang kanyang labi ay gumagalaw sa tahimik na panalangin. Donna Clara, mahinang bati ni Robert. Tumango ang matanda, hindi bumubukas ang mata. Monsignor, sabi niya, matagal ko nang hinihintay ang Panginoon. Dumating siya, dala ang ulan, alikabok, at isang pari, biro ni Robert habang ibinaba ang sako. May dala rin siyang Eukaristya. Tumawa si Clara, pilit pero totoo. Minsan po, ang Eukaristya lang ang nagpapagaling sa tuhod ko. Isinabit ni Robert ang puting tela sa altar, kinuha ang maliliit na kandila at sinindihan ang mga ito. Walang organo, walang mga chore. Isang krus, ilang bulaklak, at ang katahimikan. Dito siya natutong magsalita ng hindi sumisigaw, magpahayag ng hindi kailangan ng mikropono. Sa katahimikan ng Chiclayo, dito siya natutong makinig. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi sa kumbento, nadaanan niya ang isang bahay na yari sa putik at kawayan. Narinig niya ang isang batang umiiyak. Kumusta na kaya si Juan? Tanong niya sa sarili. Isang buwan na rin simula nang mabalitaan niyang may sakit ang ina nito. Kumatok siya. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto ng marahan. Nandoon si Juan, 7 taong gulang, hawak ang rosaryo, nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Halos hindi gumagalaw ang babae. Bishop, bulong ng bata, sabi ng lola ko, kapag nagdasal ka, gagaling si mama. Napalunok si Robert. Hindi dahil sa pagdududa sa dasal, kundi dahil sa bigat ng pananampalatayang ipinapasa ng isang bata. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ng ina ni Juan, at sabay silang nagdasal ng Ave Maria. Tahimik. Mabagal. Sa bawat salita, tila lumalalim ang gabi, ngunit mas luminaw ang presensya ng Espiritu. Bago umalis, inilagay niya ang kanyang maliit na krusipiho sa tabi ng babae. Iwan ko ito dito. Hindi ito makapangyarihan, pero ito ay paalala na hindi kayo nag-iisa. Lumabas siya, tinapik ang ulo ng bata, at lumakad muli sa gabi. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang pista sa sentro ng Lambayeque, nagkaroon ng prosesyon ng patron. Doon, sa gitna ng banda, mga sumasayaw na kabataan, at tambol na umaalingaw-ngaw, nakita niya si Juan. Hindi siya ang una niyang napansin, kundi ang kanyang ina, nakasuot ng simpleng puting damit, nakangiti, at naglalakad. Buhay. Malakas. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi kay Robert siya lumapit. Tumungo siya sa harap ng imahe ni Maria at bumulong ng pasasalamat. Hindi niya pinansin ang obispo. At doon, sa gitna ng lahat, si Robert ay ngumiti. Sapagkat alam niyang hindi siya ang ginamit ng Diyos upang pagalingin. Si Maria ang inasahan ng bata. At iyon ang himala.
Pagbalik niya sa kumbento, may sulat na naghihintay. Galing sa Roma. Hindi niya agad binuksan. Humigop muna siya ng kape, naupo sa sulok ng kanyang kwarto, at tinitigan ang mesa ng panalangin. Andoon pa rin ang larawan ng kanyang ina, na mayapa na noon pa, ngunit palaging kasama sa bawat misa, sa bawat paglalakad, sa bawat pag-iyak sa gabi. Binuksan niya ang sulat. Isang paanyaya mula sa Vatican para dumalo sa isang pagpupulong sa Roma, bilang kinatawan ng rehiyon. Pangkaraniwan. Isang karangalan, ngunit wala siyang naramdamang pag-angat. Sa halip, tila may bahid ng lungkot. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Sa labas, narinig niya ang mga batang tumatakbo. May hawak silang mga dahon ng niyog at sumisigaw, Hosana! Hosana! Ginagaya nila ang linggo ng palaspas. Tumawa si Robert. Hindi pa tapos ang kwento niya sa Peru. Pero alam niyang may hangganan ang lahat ng misyon. At marahil, ang katahimikan ng Chiclayo ay naghahanda sa kanya para sa ibang tungkulin, mas mabigat, mas malawak, at mas mahirap. At doon, sa gabi ng Abril, habang sinasara niya ang kanyang rosaryo, binulong niya sa dilim. Kung ako man ay tatawagin sa ibang bundok, dalhin mo rin ang alikabok ng lupaing ito sa aking mga paa, Panginoon. At si Maria, isama mo siya, gaya ng dati. Mayo 8. Bulog na. Madaling araw pa lang ay ramdam na ang galaw sa lungsod. Sa kabila ng malamig at maulang panahon, nagsimulang magtipon ang mga tao sa paanan ng burol ng gwardiya, kung saan matatagpuan ang simbahan ng Madonna di San Luca. Ilang daang taon nang isinasagawa ang tradisyong ito, ang pagbaba ng banal na imahe ng mahal na ina tungo sa puso ng syudad. At ngayong taon, si Arsobispo Robert Francis Prevost ang naitalagang manguna sa pagdiriwang. Nakatayo siya sa loob ng kapilya, nakatingin sa imahe ng birheng may anak sa kanyang bisig. Tahimik. Parang may tinitimbang. Sa labas, umuulan. Hindi buhos, kundi ambon, paalala ng langit na hindi ito isang araw ng karaniwang selebrasyon. Isang sakristan ang lumapit. Monsenor, anya, handa na po ang mga tao. Naghihintay na sila sa plaza. Tumango si Robert, hindi pa rin inaalis ang paningin sa imahe. Salamat, Marco. Sabihin mo sa kanila hindi tayo nagmamadali. Kung si Maria ang bababa, hahayaan natin siyang magtakda ng oras. Ngumiti si Marco. Sanay na siya sa ganitong sagot mula sa arsobispo, hindi mapilit, hindi nagmamadali. Laging nakikinig sa himig ng espiritu. Sa labas, libo-libong tao ang nakapila, karamihan ay may payong, ang iba na may nakapiraso lang ng plastik sa ulo. May mga bata, matatanda, mga madre, mga estudyanteng may dalang bandila. Ang ilan ay dumayo pa mula sa kalapit na mga bayan. May isa sa kanila, si Angela, isang inang balo, na nasa gilid ng plaza. Nakayakap sa kanyang anak na babae habang nagsisindi ng kandila. Mama, bulong ng bata, bakit kahit umuulan, hindi tayo umaalis? Umiti si Angela at sinagot, dahil kahit ang ulan, tumitigil para kay Maria. Ilang minuto bago ang misa, naglakad si Robert papunta sa harap ng dambana. Bitbit niya ang kanyang homilya, hindi sa papel, kundi sa puso. Nang simulan niya ang kanyang pagsasalita, hindi pa man tapos ang unang pangungusap, naramdaman ng lahat na may kakaiba sa araw na yon. Mga kapatid, anya, ngayon, sa ilalim ng ulap at sa harap ng langit na tila umiiyak, muling bumababa sa atin ang ating ina. Tahimik ang mga tao. Walang mikropono, ngunit bawat salita niya ay umuukit sa hangin, dumadaloy sa mga puso. Sa kanyang kandungan, ang sanggol na Diyos. Sa kanyang mata, ang lungkot ng mga inang nawalan. Sa kanyang paglalakad, ang paanyayang magtiwala sa gitna ng bagyo. Sa likod ng altar, si Padre Emilio, ang pinakamatandang pari sa lungsod, ay tahimik na umiiyak. Katabi niya si Sor Chayara, isang madre mula sa kalapit na kumbento, na mahigpit ang pagkakakapit sa rosaryo. Naalala mo ba noong gyera, bulong ni Emilio? Ganito rin ang langit. Maulap. At si Maria lang ang bumaba. Tumango si Chayara. At walang tumalikod. Kahit may panganib. Pagkatapos ng homilya, lumapit si Robert sa imahe ng Madonna. Hinipon niya ang paa nito at pumikit. Sa loob ng kanyang isipan, isang panalangin ang tahimik na umalon-alon. Kung ito na ang huling pista ko bilang arsobispo, gawin mo itong simula ng isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Habang bumababa ang imahe ng mahal na ina mula sa dambana, sinimulan ang prosesyon. Hindi mabilis. Isang hakbang bawat minuto.
Sa bawat paggalaw, kasabay ang pagluha ng langit. Ulan at luha magkasama. Sa bawat pagbuhos ng tubig mula sa langit, parang may hinuhugasang sugat. May isang batang lalaki na sumigaw mula sa likuran ng pulutong, si Mama Mary. Andyan siya. At tila sumagot ang langit sa sigaw na yon. Pumailan lang ang hangin, malamig pero hindi mapanakit, at ilang sinag ng liwanag ang pilit na sumilip mula sa makakapal na ulap. Sa likod ng prosesyon, lumalakad si Robert, nakayuko, walang mitra, walang baston. Para siyang isa sa mga tao, isang anak, hindi isang obispo. May isang matandang lalaking lumapit sa kanya at bumulong, "Padre, sa tagal ko sa bulog na, ngayon lang ako muling nakaramdam ng ganito." Napatingin si Robert. "Ano pong pakiramdam, Lolo?" "Parang may darating." Habang papalapit ang prosesyon sa sentro ng lungsod, naramdaman ni Robert ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi takot. Hindi kaba. Isang katahimikang makahulugan. Parang naghihintay ang lahat ng isang bagay na hindi pa nasasambit. Isang pagsabog na hindi ingay kundi ilaw. Paglingon niya sa imahe ni Maria, para bang tumingin din ito sa kanya. At sa puso ng arsobispo, isang bulong ang dumaan. Maghanda ka. Sa Roma, ang hangin ay mabigat ngunit hindi mainit. Parang may kinikimkim ang lungsod, isang lihim na hindi pa handang isiwalat. Mula sa loob ng Sistine Chapel, sa ilalim ng dambuhalang fresko ni Michelangelo na nagpapakita ng huling paghuhukom, nakaupo si Arsobispo Robert Francis Prevost, nakasuot ng pulang suta ng pantagpo. Tahimik siyang nakayuko habang unti-unting inilalagay ng mga kardinal ang kanilang boto sa altar. Ang amoy ng insenso ay sumisingaw sa bawat sulok ng kapilya. Ang bawat tunog, mga yapak, ubo, paglunok ng laway ay parang dagundong. Tahimik ang buong mundo, ngunit sa kanyang dibdib, tila may bagyong humahampas. Non sum dignus, bulong niya sa sarili. Hindi ako karapat-dapat. Ilang linggo lamang ang nakaraan, nagsalita siya sa harap ng mga tao ng bulog na. Iyon ang araw ng paggunita sa pagbaba ng imahe ng Madonna ng San Luca. Hindi niya inakalang makalipas ang ilang araw, isang telegrama mula sa Roma ang mag-uutos sa kanyang dumalo sa conclave. Wala siyang sinabi kahit kanino, kahit sa mga kaibigan sa Peru. Sa puso niya, isa lang ang baon niya, ang rosaryong bigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa huling pagboto ng araw, habang binibilang ang mga pangalan, bumigat ang hangin. Prevost. Prevost. Prevostli. Bawat bigkas ng kanyang apelyido ay parang pukpok ng martilyo sa kanyang dibdib. Hindi siya makatingin. Naramdaman niya na ang mga mata ng ilan ay palihim na lumilingon sa kanyang direksyon. Ibinaba niya ang tingin. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang puso niya ay parang tinambol ng langit. Nang ang ika-negatibo 77 na boto ay basahin, umalingaw sa loob ng kapilya ang pangalan. Robert Francis Prevost. Isang katahimikan. Isang buntong hininga. Isang tila otomatikong pagyakap ng kalooban sa hindi na mapipigilan. Tumayo ang Cardinal Dien. Lumapit sa kanya. Acceptes electionem diti canonis factam in summum pontificem. Tinatanggap mo ba ang pagkakahalal sa iyo bilang Santo Papa? Si Robert ay hindi agad nakasagot. Naramdaman niya ang buong bigat ng mundo sa kanyang likod. Pero higit pa roon, naramdaman niya ang kamay ni Maria sa kanyang balikat, hindi nakikita, ngunit buo ang presensya. Aksepto, sagot niya. Maikli. Nanginginig. Totoo. Habang isinusulat niya ang kanyang bagong pangalan sa talaan, isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Sino ako para maging Pedro? Pumili siya ng pangalan, Leo. Sa isip niya, isang pangalan ng lakas at paninindigan. Ngunit hindi dahil sa kapangyarihan, kundi bilang alaala ng lakas ng loob ng mga misyonerong naglakad bago siya. Idinagdag niya ang bilang na Rasie, bilang pagbibigay-pugay sa isang malupit, ngunit matatag na lider ng nakaraan, at sa pag-asa na ngayon, ang lakas ay magiging lambing. Papa Leo Rosie. Iyon na siya. Ngunit sa kanyang puso, siya pa rin si Robert, ang taong nagsindi ng kandila sa mga kubo ng Peru, ang anak ng isang simpleng babae na nanalangin tuwing alas 6 ng gabi sa ilalim ng krus ng sala. Kinagabihan, dinala siya sa kanyang pansamantalang silid sa Casa Santa Marta. Isinara niya ang pinto, at para sa unang pagkakataon bilang papa, naiwan siyang mag-isa. Umupo siya sa gilid ng kama. Binuksan ang kanyang bag, inilabas ang lumang rosaryo, may punit sa isa sa mga butil.
At sa katahimikan ng kwarto, nanalangin siya, hindi bilang pinuno, kundi bilang anak. Maria, alam mong hindi ko ito hiniling. Wala akong lakas para sa ganito. Pero kung ito'y kagustuhan ng iyong anak, tulungan mo akong manatiling tapat. Hindi malakas, tapat. Umiyak siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa bigat ng bagong responsibilidad. Alam niyang mula ngayon, bawat salita niya ay susukatin. Bawat katahimikan ay tutunog. Bawat pagkilos ay may kahulugan. Kinabukasan, ginising siya ng tunog ng kampana ng Roma. Malakas. Paulit-ulit. Habemus Papam. Nagsuot siya ng simpleng puting kasuotang inihanda para sa kanya. Tinanggihan niya ang makapal na kapa at gintong singsing. Hindi iyon ang mahalaga, anya. Hindi ko ito isinusuot para magmukhang hari. Ito ay para sa mga tao. Bago lumabas sa logya ng Basilika ng San Pedro, tumigil siya sa isang sulok. Huminga ng malalim. Panginoon, ipakita mo sa akin kung paano maging ama bilang isang anak. At sa paglabas niya sa balkonahe, sa harap ng buong mundo, ang mga mata ng milyon-milyong tao ay bumaling sa kanya. Ngunit sa kanyang paningin, isa lang ang unang tumambad, ang imahen ni Maria sa ibabaw ng obelisk sa plaza. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. At nang buksan niya ang kanyang bibig upang magsalita sa unang pagkakataon bilang Santo Papa, walang sermon, walang retorika. Isa lamang malalim na paghinga, isang ngiti, at isang panimula. Mga kapatid, ako ay naparito bilang isang anak. At sa kandungan ng mahal na ina ko inilalagay ang simula ng misyon kong ito. Ang unang araw bilang Santo Papa ay hindi nagsimula sa palakpakan, kundi sa katahimikan. Mula sa kanyang silid sa Casa Santa Marta, si Papa Leo Raciu ay nagising bago pa tumunog ang unang kampana ng Basilika. Wala pang araw, ngunit gising na ang Roma, mga kaluluwang sabik, mga kamera na nakaabang, mga editorial na nagtatantiya kung sino ang bagong tinatawag na Pedro. Ngunit sa loob ng kanyang silid, isa lamang siyang anak na nagdarasal. Nakaupo siya sa sulok, nakaluhod sa harap ng maliit na altar, kung saan naroon ang krusipihong bitbit niya mula pa sa Peru, at ang lumang rosaryo ng kanyang ina, si Lourdes. Isang larawan nito ang nakasandal sa dingding, katabi ng imaheng maliit ng mahal na Birheng Maria. Lourdes Francisca Prevost, bulong niya, kung buhay ka lang, siguro ay tatawa ka sa akin ngayon. Ngumiti siya, bahagyang lumuluha. Ang larawan ng kanyang ina ay luma na, sepia na ang kulay, ngunit ang ngiti nito ay palaging bago sa alaala. Sa labas, nagsisimula ng magtipon ang mga tao sa Plaza de San Pedro. Mga bandila, rosaryo, mga placard na may nakasulat na Viva el Papa, sumasabay sa alon ng mga pilgrim na nanggaling pa sa iba't ibang dako ng mundo. Ngunit sa loob ng kanyang kwarto, si Papa Leo Raciu ay hindi naghahanda ng mga plano. Hindi siya nagbabasa ng draft ng encyclical. Hindi siya nakikipagpulong sa mga kardinal. Isa lang ang hawak niya, isang papel na sulat kamay, ang magiging unang pahayag niya bilang Santo Papa. At hindi ito mensaheng politikal. Hindi ito panukalang reforma. Isa itong panalangin. Sa oras ng kanyang unang opisyal na mensahe sa mundo, nakatayo si Leo Raciu sa harap ng isang podium sa loob ng basilika. Walang engrandeng dekorasyon. Walang banda. Ang kanyang sutanang puti ay hindi pinatungan ng kapa. Ang kanyang krusipihong pilak ay simpleng nakasabit sa kanyang dibdib. Tumitig siya sa mga kardinal, sa mga madre, sa mga bata sa unahan, sa mga kinatawan ng media. At pagkatapos ay sa kamera, alam niyang sa kabilang dulo niyon, naroon ang mundo. Naroon ang mga bata sa Peru, mga inang nagdarasal, mga pari sa digmaan, mga kabataang may tanong sa puso. At nagsimula siyang magsalita. Ako ay hindi isang hari. Ako ay hindi isang tagapagligtas. Ako ay isang anak. Isang anak na tumugon sa tawag hindi dahil siya ay handa, kundi dahil siya ay tiwala. Tahimik ang loob ng basilika. Pati ang mga may mikropono ay hindi na gumagalaw. Sa mga oras bago ang aking pagkakahalal, nagdasal ako. Hindi para manalo, kundi para matakasan ito. At sa gitna ng aking takot, isang imahe ang bumangon sa akin, si Maria, ang ina. Ang ina ng Diyos. Ang ina ng simbahan. Ang ina ko. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, pero bawat salita ay tumatagos. Ang mundo ay naghahanap ng estratehiya. Ngunit ang simbahan, ngayon higit kailanman, ay kailangang mag-alay ng presensya. At walang presensya ang mas makapangyarihan kaysa sa presensya ng isang ina. Pagkatapos ng talumpati, hindi agad siya umalis.
Tumayo siya sa harap ng altar, at sa harap ng milyong nanonood, ibinulong niya, Maria, sa iyo ko iniaalay ang aking pontipikado. Sa iyong puso ko ibinabalot ang simbahan. Huwag mo kaming iwan. Kinagabihan, muling bumalik sa kanyang silid si Papa Leo Rasie, ngunit hindi upang magpahinga. Sa halip, nagsulat siya ng liham, hindi para sa isang opisyal, kundi para sa isang ina. Isinulat niya ito sa isang maliit na papel, isinalin sa Espanyol. Queridamam, si pudieras vermhoy, tiriras lai ti preocuparas al mismo tiempo. Pero wag que ests conmigo. Siempre has estado. Est mundo necesita ternura, la ilimi en sinest eso. Reza conmigo, ma'am. Ay dem Sir Padre, sin dijar di Sir Hijo. Ilang araw matapos ang unang mensahe, pinulong niya ang kanyang unang maliit na grupo ng tagapayo. Hindi niya agad pinag-usapan ang mga isyu ng kurya o doktrinang teolohikal. Ang una niyang tanong, alam ba ng mga tao na minamahal sila? Napatingin sa kanya ang mga obispo, bahagyang nagulat. Kung ang unang pakiramdam ng tao sa simbahan ay takot, dapat tayong magbago. Kung ang isang bata ay hindi makalapit sa altar dahil sa takot na siya ay husgahan, may mali. Isa sa kanila ang nagtanong, ano po ang nais ninyong ipakita sa unang taon ng inyong pamumuno, kanyang kabanalan? Muli siyang umiti. Na ang isang ama, upang maging totoo, ay kailangang maging anak muna. At walang mas malalim na kapangyarihan kaysa sa pagyakap. Sa mga sumunod na araw, maraming mga komentaryo ang lumabas sa mga pahayagan. Tinawag siyang si Papa ng Lambing, ang tahimik na papa, ang anak ni Maria. May pumuna sa kanyang pagiging hindi tradisyonal. May humanga sa kanyang simpleng pananalita. Ngunit siya, nanatiling tahimik. Hindi ako narito para ipaglaban ang opinyon ko. Narito ako para mahalin. Sa isang pribadong misa para sa mga madre ng kontemplatibong buhay, nagbigay siya ng impromptu na pahayag. Isa sa mga madre, si Sor Anacleta, ay humingi ng basbas para sa kanilang maliit na kapilya. Hinawakan niya ang kamay nito, tumitig sa mata, at sabay bulong. Kung ang mundo ay may puso, kayo ang tibok nito. Kung ako ang papa, kayo ang paghinga ko. At doon unti-unting nagsimulang mamunga ang bago niyang pamumuno, hindi sa mga batas na ipinatupad, kundi sa mga halik sa noo, mga mata na nakikinig, at mga panalangin iniaalay sa kadiliman ng gabi. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng silid ni Papa Leo Rasie. Isang linggo na siyang Santo Papa. Sa bawat araw, mas nararamdaman niya ang bigat ng pananagutan. Ngunit ngayong umaga, may kakaiba. Hindi takot. Hindi kaba. Isa itong katiyakang sinusuportahan ng isang panalangin at ng mga luha. Nakatanggap siya ng balita, isa na namang pag-atake sa isang paaralan sa silangang Ukraine. 14 na bata ang namatay. May mga larawan. Mga ina na yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng kanilang mga anak. Mga ama na nakaluhod sa putikan. Isang guro na natatakpan ng dugo habang bitbit ang rosaryo. Hindi siya nagsalita. Tahimik siyang tumayo, lumapit sa bintana, at ipinikit ang mata. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ni Maria, ang tinig ng bawat inang umiiyak. Hindi ko sila kayang patahimikin, anak. Ngunit pwede kang makinig. Ilang oras matapos ang balita, tinawag niya ang kanyang mga tagapayo. Maghahanda tayo ng mensahe para sa buong mundo, anya. Hindi ito magiging isang dokumento. Hindi ito magiging aral. Ito ay magiging daing. Nagkaroon ng katahimikan. Isa sa mga obispo ang nagtanong, ano po ang nais ninyong itampok, kanyang kabanalan? Hindi siya sumagot kaagad. Tumitig siya sa kanila at sa mababang tinig binigkas. Papatayin pa ba natin ang mga anak ng mga ina? Ang araw ng kanyang unang opisyal na talumpati sa mundo ay itinakdang ganapin sa Plaza de San Pedro. Isang bukas na misa sa araw ng mga ina. Libo-libo ang dumalo. Milyon-milyon ang nanood sa online, sa mga plaza sa buong mundo. Sa kanyang mukha, makikita ang kapayapaan, ngunit sa kanyang mga mata, may dalang apoy. Sa oras ng kanyang pagsasalita, tumahimik ang lahat. Pati ang mga ibon sa paligid ng basilika, parang huminto sa paglipad. At nagsimula siyang magsalita. Ngayong araw, habang ang mundo ay nagbibigay ng bulaklak at pagbati sa mga ina, hayaan niyong magsalita ang isang anak, hindi bilang Santo Papa, kundi bilang saksi. Ako po ay saksi sa pag-iyak ng mga ina sa Peru, habang hinahanap ang anak nilang dinala ng kabutuman.
Ako'y saksi sa panaghoy ng mga ina sa mga refugee camp sa Lebanon habang niyayakap ang mga bangkay ng kanilang sanggol. Ako'y saksi sa mga ina ng Ukraine, ng Gaza, ng Sudan, ng Haiti, ng bawat sulok na giniba ng dahas, kasakiman, at kalupitan. Isang matandang babae sa unahan ang tahimik na lumuluha. Katabi niya ang kanyang anak na may espesyal na kondisyon. Nasa wheelchair ang bata, nakasuot ng puting sombrero, at may hawak na maliit na rebulto ng mahal na ina. Narinig ng babae ang mga salitang ito mula sa papa. Ang mundong nagpapaiyak sa mga ina ay mundong nawalan na ng kaluluwa. At pagkatapos, dumating ang bahagi ng talumpati na yumanig sa buong plaza at sa buong mundo. Itigil ninyo ang pagpatay sa mga anak ng mga ina. Itigil ninyo ang pagwasak sa sinapupunan ng pag-asa. Itigil ninyo ang pagbaliwala sa panaghoy ng mga babaeng nagbibigay buhay habang ang mga may kapangyarihan ay namumuhay sa kasinungalingan. Walang sinuman ang nagsalita. Kahit ang mga mamamahayag ay hindi alam kung paano mag-react. Ito'y hindi pangkaraniwang humilya. Ito'y isang sigaw ng isang ama, isang protesta ng isang anak. Ang simbahan ay hindi dapat maging bulag kapag ang mga ina ay umiiyak. Hindi tayo pwedeng maging abala sa mga pagpupulong habang may mga ina sa kalsada na hawak ang kamay ng mga anak nilang hindi na makalakad. Sa gitna ng kanyang pahayag, binanggit niya si Maria. Ang unang sugat ng Kalbaryo ay hindi ang mga pako, kundi ang pag-iyak ng ina sa paanan ng krus. At ngayon, sa bawat bangkay na nakalatag sa lupa, si Maria ay muling umiiyak. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil alam niyang kaya pa nating magbago. Pagkatapos ng misa, tumungo siya sa isang maliit na gilid ng basilika kung saan may isang mosaic ni Maria. Lumuhod siya. Walang sinuman ang pumasok. Hindi niya alam na naka-live pa rin ang broadcast. Milyon ang nakakita sa kanya na walang mitra, walang baston, walang katabi. Isang tao. Isang anak. Bumulong siya at narinig ito ng buong mundo. Ina, huwag mo akong iwan. Tulungan mo akong dalhin ang daing ng mga ina sa puso ng simbahan. Kinabukasan, umulan sa Roma. Hindi buhos kundi ambon. Parang kahapon. Ang balita sa lahat ng pahayagan, Papa Leo Rasi, isang sigaw ng ina sa mundo. Iba-ibang headline, iisa ang diwa. Sa Ukraine, isang ina ang nagsabing, hindi ko alam kung sino siya dati. Pero ngayon, para siyang ama ng anak kong nawala. Sa Africa, isang grupo ng kababaihan ang nagsimulang magdasal araw-araw para sa kanya, sa tabi ng sapa, hawak ang rosaryo, basang-basa ulan. At sa loob ng Vatican, si Leo Rasi ay hindi nakipagpulong sa mga diplomat. Sa halip, nakipagkita siya sa isang grupo ng mga ina, mga migranteng walang tahanan, mga inang biktima ng human trafficking, mga balo. Isang ina mula sa Syria ang lumapit sa kanya, yumakap at bumulong. Hindi mo kami kilala, pero narinig mo kami. At sa kanyang puso, tumibok ang panibagong panalangin. Sa bawat ina na hindi pinapansin, magsalita sana ang simbahan. Sa bawat bata na nawawala, magluksa sana kami. At sa bawat luha, marinig sana namin ang boses ng Diyos. Panginoon, nasaan ka ng mundo ay tumigil? Ito ang tanong na sumagi kay Papa Leo Rasi isang gabi habang mag-isa siyang naglalakad sa mga pasilyo ng Vatican. Ang katahimikan ng gabi ay may kaibang laman, hindi kapayapaan, kundi alaala. Muli siyang binalikan ng mga larawan ng panahong huminto ang mundo. Sa isang silid ng ospital sa Lima, Peru, maraming taon bago siya naging papa, isang lalaking doktor ang nakaluhod sa tabi ng isang pasyente. Ang pasyente ay halos hindi na makahinga. May oxygen sa mukha. At habang hinihintay ang resulta ng isang desperadong paggamot, dahan-dahang dinukot ng doktor ang kanyang rosaryo at ibinulong. Espiritu Santo, huwag mo siyang iwan. Hindi ito sa misa, hindi sa kumbento. Isa itong tahimik na sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan, at doon, sa gitna ng takot, naroroon ang Espiritu. Ang Espiritu ay hindi laging dumarating bilang apoy, wika ng Papa sa kanyang pribadong pagninilay. Minsan, siya iluha. Minsan, isang katahimikan. Minsan, isang kamay na nakahawak habang ang mundo ay natatakot. Sa kanyang opisina, isinulat niya sa kanyang notebook. Ang Espiritu ay hindi sigaw. Siya ay aliw. Ilang araw matapos ang misa para sa mga ina, muling humarap si Papa Leo Rasi sa buong mundo, ngayong muli, para bigyang pansin ang hindi nakikitang banal na presensya na hindi madalas mapag-usapan, ang Espiritu Santo. Sa kanyang humilya para sa darating na Pentecosts, binanggit niya.
Noong tayo'y ikinulong ng takot, ang espiritu ang lumapit sa atin. Hindi bilang liwanag sa dambana, kundi bilang ilaw sa loob ng mga ospital, sa loob ng tahanan, sa loob ng mga puso ng mga nagdarasal sa dilim. Binalikan niya ang mga kwentong dumaan sa kanyang tanggapan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang nurse sa Sao Paulo na araw-araw, bago pumasok sa COVID ward, ay nakaluhod muna sa isang sulok ng ospital para magdasal ng isang Hail Mary. Isang pari sa Kenya na inilibing ang 3 parishioners sa loob ng isang araw, ngunit bago isara ang kabaong, pinapahawak niya sa kanila ang rosaryo, isang huling yakap mula sa simbahan. Isang batang babae sa Milan na nawalan ng lola sa sakit, ngunit gabi-gabing naglalagay ng kandila sa bintana para huwag niyang malimutan ang liwanag. Sa bawat istorya, iisa ang ihip, ang espiritu ay naroroon. Sa bawat sandali ng pag-iisa, siya ang hininga, wika ng Papa. At kung minsan ay nakakalimutan natin, hininga lang siya, pero kailan ba tayo nabuhay nang wala ang hininga? Tumigil siya. Tumitig sa harap ng altar. Espiritu ng Diyos. Ikaw ang tibok ng simbahan. Isang araw, habang nagpapahinga sa hardin ng Vatican, lumapit ang isang batang madre. Galing siya sa komunidad ng contemplatives sa India. Siya ay tahimik, halos hindi nagsasalita. Banal na Ama, wika niya, ano po ang dapat gawin ng simbahan ngayon? Tumingin si Leo Rasi sa kanya, saglit na nag-isip at marahan ang sagot. Huminga. Ipinaliwanag niya. Ang mundo ay sumisigaw. Ang mundo ay nagmamadali. Ang mundo ay nananakit. Pero kung ang simbahan ay humihinga, kapag siya ay nakikiayon sa hininga ng Diyos, makakarinig siya. Makakaramdam siya. Makakakilos siya. At ang hiningang iyon ay ang Espiritu Santo. Makalipas ang ilang araw, naglabas si Papa Leo Rasi ng isang liham na pinamagatang Ad Sperare, ang simbahan na humihinga. Sa loob nito, sinabi niya, hindi tayo iniligtas para lang magsalita. Iniligtas tayo para maramdaman ang pagkakaroon ng isa't isa. Ang Espiritu ay ang bigkis na hindi natin nakikita, pero siya ang nagpapakilos sa atin sa gitna ng bagyo. Sa isang pribadong pulong kasama ang mga obispo, binanggit niya ang kanyang simpleng obserbasyon. Noong pandemya, hindi nagpatuloy ang simbahan dahil sa mga istruktura nito. Nagpatuloy ito dahil sa mga lola na nagdarasal mag-isa. Dahil sa mga madre na hindi tumigil magrosaryo. Dahil sa mga ama ng tahanan na itinuro sa kanilang anak kung paano magdasal sa kusina. Hindi tayo itinaguyod ng kapangyarihan. Itinaguyod tayo ng presensya. Sa isa sa kanyang homilya, nagtanong siya, alin ang mas importante, ang altar o ang tahanan? Ang sagot, kung nasaan ang espiritu, naroon ang altar. Minsan, sa kapilya ng kanyang tirahan, nakita siya ng isa sa mga staff na nakaupo sa lupa, walang sapatos, nakasandal sa dingding. Holy Father, wika ng lalaki, maayos po ba kayo? Ngumiti siya. Gusto ko lang maramdaman ang lupa. Dahil sa lupa huminga ang Diyos sa tao. Noong gabi ng Pentecosts, sa halip na isang engrandeng misa, pinili ni Papa Leo Rasi ang isang simpleng panalangin sa labas ng Vatican, kasama ang ilang manggagawa, mga ina ng pamilya, at mga batang ulila. May dala silang mga kandila. Habang umaawit ng Veni Creator Spiritus, tahimik na lumulutang ang liwanag ng apoy, at parang ang langit mismo ang huminga kasama nila. At sa kanyang huling pananalita sa gabing iyon, sinabi niya, ang espiritu ay hindi palaging maririnig. Pero palagi siyang naroroon. Kapag ikaw ay nag-iisa, huminga ka. Kapag ikaw ay nasasaktan, huminga ka. Kapag ang simbahan ay tila walang sagot, hayaan mong siya ang bumulong. Sa mga araw na iyon, may bumaling sa mundo na isang papa na hindi naghahanap ng lakas sa sigaw, kundi sa katahimikan. Isang leader na humihingi ng direksyon hindi mula sa mga konseho, kundi mula sa espiritu. At unti-unti, ang kanyang mensahe ay nag-ugat, ang simbahan na humihinga ay hindi natitinag sa bagyo. Ang ulap ng hapon ay mababa sa bulog na, at ang ulan ay tila umuugoy sa himig ng mga panalangin. Sa gitna ng prosesyon ng Madonna di San Luca, si Papa Leo Rasi, na nooy arsobispo pa lamang, ay tahimik na nakikiayon sa ritmo ng mga yapak at dasal. Ngunit sa oras na ito, higit pa sa sining at seremonya ang nasaksihan niya. Naroon sa mga kalye ang iba't ibang komunidad, mga Katolikong Italyano, mga Orthodox mula sa Ukraine, mga Kristiyanong nakaugnay sa Moscow Patriarchate, mga Moldovano, mga Armeno. Bawat isa may kanya-kanyang kasuotan, wika, at panalangin, ngunit sabay-sabay silang lumalakad.
At sa gitna nila, walang palakasan ng relihiyon, walang pag-aangkin ng katotohanan. Tanging isang imahe lamang ang sinusundan nila, si Maria. Sa sandaling iyon, isang matandang Orthodox priest ang lumapit kay Robert. "Your Excellency," anya sa Ingles na may makapal na Slavic accent, walang ina ang pumipili lamang ng isa sa kanyang mga anak. Tumingin si Robert sa kanya, bahagyang nangiti. Ang isang ina, sagot niya, ay umiiyak sa lahat ng sugat ng kanyang mga anak. Lalo na kapag sila'y nag-aaway. Ngayoy Santo Papa na, binabalikan ni Leo Racie ang tagpong iyon bilang simula ng kanyang paninindigan bilang tagapamagitan, hindi tagapaghusga. Hindi niya binura ang mga dogma, ngunit hindi niya ginamit ito bilang armas. Ginamit niya ang imahe ni Maria bilang paanyaya, isang tulay sa gitna ng mga sirang tulay. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Ecumenical Patriarchate sa Constantinople, sa halip na isang tradisyonal na talumpati, dala niya ang isang maliit na regalo, isang larawan ng Madonna ng San Luca. "Hindi ko po ito dinadala bilang simbolo ng aking lungsod," sabi niya. "Dinadala ko ito bilang paalala, na sa gitna ng ating kasaysayan ng paglalayo, may isang babae na hindi umalis sa ating tabi." Tahimik ang patriarka. Tiningnan niya ang imahe at sumagot. "Kung ganito ang magiging wika ng simbahan, marahil ay panahon ng magsalita muli tayo bilang magkakapatid." Sa sumunod na buwan, binisita ni Papa Leo Racie ang ilang komunidad ng mga Kristiyano sa gitnang silangan. Dinala niya ang parehong mensahe, hindi ng pagkumbinsi, kundi ng pakikiisa. "Hindi ako narito upang baguhin ang paniniwala ninyo," wika niya sa isang maliit na simbahan ng mga Syriac Catholics. "Narito ako upang ipaalala na pareho tayong minahal ng isang ina, at iisa lang ang kanyang anak, si Kristo." Sa isang interfaith prayer na ginanap sa Jordan, kung saan naroon ang mga Katoliko, Muslim, Orthodox at mga Jewish rabbi, tinanong siya ng isang batang imam. "Holy Father, paano natin mapapagtibay ang kapayapaan kung sa ating mga kasulatan ay magkaiba ang ating mga pananaw?" Umiti ang Papa. Tumingin sa kalangitan. "Ang langit ay hindi hinati ng mga mata ng tao. Ang langit ay isa lamang, at lahat tayo ay lumuluha sa ilalim nito." Kapag ang ina ay umiyak, hindi niya tinatanong kung anong paniniwala ng anak. Hinahanap lang niya ito. Sa loob ng Vatican, isinulong niya ang pagkakaroon ng isang araw ng tahimik na panalangin para sa pagkakaisa. Walang pagtalakay, walang debating doktrinal. Isang araw lamang ng pag-upo sa tabi ng bawat isa, sa harap ng larawan ni Maria, sa katahimikan ng pag-asa. Mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumating ang mga pinuno ng iba't ibang simbahan. Hindi para magsalita, kundi upang manahimik. At doon, sa loob ng silid ng panalangin, may isang Orthodox na madre na yumakap sa isang Katolikang madre. Walang kamera. Walang sermon. Tanging isang luha sa pagitan ng dalawa. "Ang mundo ay pagod na sa mga pulong na walang puso," sabi ng Papa sa kanyang tagapayo kinabukasan. Ngunit isang yakap sa ngalan ni Maria, iyon ay hindi matutumbasan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon, magsalita sa wika ng lambing, hindi pagpipilit. Sa isang mensahe sa buong simbahan, kanyang isinulat. "Hindi natin kailangang matalo ang isa't isa upang mapag-isa. Sa ilalim ng manta ni Maria, walang posisyon. Mayroon lang mga anak na nawawala, naghahanap, bumabalik. Ang kanyang yakap ay hindi nangangailangan ng paliwanag, ang kanyang pagmamahal ay walang tanong." Sa isang panayam, tinanong siya, "Ano po ang inyong estratehiya sa pakikipag-isa sa mga hindi Katoliko?" Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. "Hindi estratehiya. Relasyon. Panalangin. Katahimikan." At si Maria. Isang umaga, habang naglalakad siya sa Vatican Gardens, nadaanan niya ang isang grupo ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo, Colombia, Israel, Korea, Russia. Lahat ay may bitbit na imahe ng kanya-kanyang patron saint. Nilapitan siya ng isa sa kanila at nagtanong, "Holy Father, paano po kami magiging isa kung ang lahat ng aming kwento ay iba?" Tumingin siya sa kanilang hawak, iba't ibang mukha, pananampalataya, kulay at sabay sabing. Ang mga ina ay hindi naghihintay ng perpektong kwento para magmahal. Ang pagmamahal ang bumubuo sa kwento. At sa kanyang liham na inilathala ilang buwan bago ang Feast of the Assumption, inilagay niya ang buod ng kanyang pananaw. Maria ay hindi relihiyosong dekorasyon. Siya ay paalala na ang awa ay mas malakas kaysa sa argumento. Na ang panalangin ay mas matatag kaysa politika. Na ang ina ay hindi nagpapaliwanag, nagpapatawad.
Hindi nagsusukat, nagmamahal. At kung nais nating bumuo ng tulay sa gitna ng ating pagkakahati, huwag tayong magsimula sa doktrina. Magsimula tayo sa ina. Ang gabi ay malamig sa lungsod ng Bologna, ngunit sa loob ng lumang ampiteatro na ginawang pansamantalang lugar ng pagtitipon, may init na hindi mula sa apoy. Ito ay init na mula sa tinig ng daan-daang kabataan na sabay-sabay umaawit, sumisigaw, nagdarasal. Sa entablado, simple lang ang mga ilaw. Walang pailaw na makislap. Walang celebrity. Ngunit isang lalaki ang inaabangan nilang lumitaw, ang Papa. Papa Leo Racie, sa halip na dumaan sa opisyal na pintuan, ay lumabas mula sa likod ng entablado. Walang anunsyo. Walang fanfare. Bitbit lang niya ay isang maliit na notebook at isang krusipiho na yari sa kahoy. Nang makita siya ng mga kabataan, hindi sila sumigaw. Hindi sila nagsigawan ng pangalan niya. Tumayo lang silang lahat at sabay-sabay nagbigay ng katahimikan. Isang paggalang. Isang pagtanggap. Magandang gabi, bungad ng Papa, pero para sa akin, ito ay higit pa sa isang gabi. Ito ay panimula. Umupo siya sa isang silyang kahoy sa gitna ng entablado. Wala siyang teleprompter. Wala siyang script. Ang mga salita niya ay nagmumula hindi sa papel, kundi sa puso. Hindi ako narito upang sabihan kayo kung ano ang tama. Narito ako upang sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa pagnanais niyong baguhin ang mundo. Tumahimik ang mga kabataan. Ang mundo ngayon, patuloy niya, ay nagbebenta ng pagkakakilanlan na yari sa filter. Nagbebenta ng pagmamahal na may kondisyon. Nagbebenta ng tagumpay na kailangang ikumpetensya. At kayo ay sinusubukang huminga sa gitna ng mga peking posibilidad. Lumapit siya sa harapan ng entablado, tumayo, at naglakad pababa, patungo sa pinakagitna ng grupo. Ngunit kayo rin, anya, ang henerasyon na kayang magrebelyon, hindi sa galit, kundi sa pag-asa. May isang kabataang lalaki mula sa Brazil na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Holy Father, tanong nito, paano po kami maglalaban kung lahat ng daan ay sarado na? Tiningnan siya ng Papa. Matagal. Tim. Gamitin niyo ang armas na kinasusuklaman ng mundo, ang kabutihan. Nagpatuloy ang kanyang mensahe, sa anyo ng isang pakikipag-usap, hindi isang sermon. Mag-ingay. Ngunit ang ingay na magpapagising, hindi magpapahina. Magsalita, pero huwag para ipahiya. Maglakad, pero huwag para iwan ang iba. Umibig, buong buo, pero hindi para gamitin, kundi para yakapin. Binigyan niya ng pangalan ang kanilang pakikibaka. Sagradong pag-alsa. Ito ang rebelyon ng mga kabataan na tumatangging magpanggap. Ang mga kabataang gustong sumigaw ng Kristo ay buhay, hindi dahil sinabihan sila, kundi dahil naranasan nila ito. Nagkwento siya ng mga nakilala niya. Isang dating adik mula sa Naples na, pagkatapos ng isang dasal sa harap ng larawan ni Maria, iniwan ang droga at ngayon ay tumutulong sa rehabilitasyon ng iba. Isang dalagang Syrian refugee na nawalay sa kanyang pamilya, ngunit gabi-gabi ay nagsusulat ng tula tungkol sa Diyos sa isang maliit na notebook habang nakatira sa tent. Isang batang seminarista sa Rwanda na nalaman niyang may cancer, ngunit tumuloy pa rin sa kanyang bokasyon, sinabing, gusto kong maging pari kahit sa huling taon ng buhay ko. Tumingin si Robert sa kanya, bahagyang nangiti. Ang isang ina, sagot niya, ay umiiyak sa lahat ng sugat ng kanyang mga anak. Lalo na kapag sila'y nag-aaway. Ngayoy Santo Papa na, binabalikan ni Leo Racie ang tagpong iyon bilang simula ng kanyang paninindigan bilang tagapamagitan, hindi tagapaghusga. Hindi niya binura ang mga dogma, ngunit hindi niya ginamit ito bilang armas. Ginamit niya ang imahe ni Maria bilang paanyaya, isang tulay sa gitna ng mga sirang tulay. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Ecumenical Patriarchate sa Constantinople, sa halip na isang tradisyonal na talumpati, dala niya ang isang maliit na regalo, isang larawan ng Madonna ng San Luca. Hindi ko po ito dinadala bilang simbolo ng aking lungsod, sabi niya. Dinadala ko ito bilang paalala, na sa gitna ng ating kasaysayan ng paglalayo, may isang babae na hindi umalis sa ating tabi. Tahimik ang patriarka. Tiningnan niya ang imahe at sumagot. Kung ganito ang magiging wika ng simbahan, marahil ay panahon ng magsalita muli tayo bilang magkakapatid. Sa sumunod na buwan, binisita ni Papa Leo Racie ang ilang komunidad ng mga Kristiyano sa gitnang silangan. Dinala niya ang parehong mensahe, hindi ng pagkumbinsi, kundi ng pakikiisa. Hindi ako narito upang baguhin ang paniniwala ninyo, wika niya sa isang maliit na simbahan ng mga Syriac Catholics.
Narito ako upang ipaalala na pareho tayong minahal ng isang ina, at iisa lang ang kanyang anak, si Kristo. Sa isang interfaith prayer na ginanap sa Jordan, kung saan naroon ang mga Katoliko, Muslim, Orthodox at mga Jewish rabbi, tinanong siya ng isang batang imam. Holy Father, paano natin mapapagtibay ang kapayapaan kung sa ating mga kasulatan ay magkaiba ang ating mga pananaw? Umiti ang Papa. Tumingin sa kalangitan. Ang langit ay hindi hinati ng mga mata ng tao. Ang langit ay isa lamang, at lahat tayo ay lumuluha sa ilalim nito. Kapag ang ina ay umiyak, hindi niya tinatanong kung anong paniniwala ng anak. Hinahanap lang niya ito. Sa loob ng Vatican, isinulong niya ang pagkakaroon ng isang araw ng tahimik na panalangin para sa pagkakaisa. Walang pagtalakay, walang debating doktrinal. Isang araw lamang ng pag-upo sa tabi ng bawat isa, sa harap ng larawan ni Maria, sa katahimikan ng pag-asa. Mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumating ang mga pinuno ng iba't ibang simbahan. Hindi para magsalita, kundi upang manahimik. At doon, sa loob ng silid ng panalangin, may isang Orthodox na madre na yumakap sa isang Katolikang madre. Walang kamera. Walang sermon. Tanging isang luha sa pagitan ng dalawa. Ang mundo ay pagod na sa mga pulong na walang puso, sabi ng Papa sa kanyang tagapayo kinabukasan. Ngunit isang yakap sa ngalan ni Maria, iyon ay hindi matutumbasan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon, magsalita sa wika ng lambing, hindi pagpipilit. Sa isang mensahe sa buong simbahan, kanyang isinulat. Hindi natin kailangang matalo ang isa't isa upang mapag-isa. Sa ilalim ng manta ni Maria, walang posisyon. Mayroon lang mga anak na nawawala, naghahanap, bumabalik. Ang kanyang yakap ay hindi nangangailangan ng paliwanag, ang kanyang pagmamahal ay walang tanong. Sa isang panayam, tinanong siya, ano po ang inyong estratehiya sa pakikipag-isa sa mga hindi Katoliko? Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi estratehiya. Relasyon. Panalangin. Katahimikan. At si Maria. Isang umaga, habang naglalakad siya sa Vatican Gardens, nadaanan niya ang isang grupo ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo, Colombia, Israel, Korea, Russia. Lahat ay may bitbit na imahe ng kanya-kanyang patron saint. Nilapitan siya ng isa sa kanila at nagtanong, Holy Father, paano po kami magiging isa kung ang lahat ng aming kwento ay iba? Tumingin siya sa kanilang hawak, iba't ibang mukha, pananampalataya, kulay at sabay sabing. Ang mga ina ay hindi naghihintay ng perpektong kwento para magmahal. Ang pagmamahal ang bumubuo sa kwento. At sa kanyang liham na inilathala ilang buwan bago ang Feast of the Assumption, inilagay niya ang buod ng kanyang pananaw. Maria ay hindi relihiyosong dekorasyon. Siya ay paalala na ang awa ay mas malakas kaysa sa argumento. Na ang panalangin ay mas matatag kaysa politika. Na ang ina ay hindi nagpapaliwanag, nagpapatawad. Hindi nagsusukat, nagmamahal. At kung nais nating bumuo ng tulay sa gitna ng ating pagkakahati, huwag tayong magsimula sa doktrina. Magsimula tayo sa ina. Ang gabi ay malamig sa lungsod ng Bologna, ngunit sa loob ng lumang ampiteatro na ginawang pansamantalang lugar ng pagtitipon, may init na hindi mula sa apoy. Ito ay init na mula sa tinig ng daan-daang kabataan na sabay-sabay umaawit, sumisigaw, nagdarasal. Sa entablado, simple lang ang mga ilaw. Walang pailaw na makislap. Walang celebrity. Ngunit isang lalaki ang inaabangan nilang lumitaw, ang Papa. Papa Leo Racie, sa halip na dumaan sa opisyal na pintuan, ay lumabas mula sa likod ng entablado. Walang anunsyo. Walang fanfare. Bitbit lang niya ay isang maliit na notebook at isang krusipiho na yari sa kahoy. Nang makita siya ng mga kabataan, hindi sila sumigaw. Hindi sila nagsigawan ng pangalan niya. Tumayo lang silang lahat at sabay-sabay nagbigay ng katahimikan. Isang paggalang. Isang pagtanggap. Magandang gabi, bungad ng Papa, pero para sa akin, ito ay higit pa sa isang gabi. Ito ay panimula. Umupo siya sa isang silyang kahoy sa gitna ng entablado. Wala siyang teleprompter. Wala siyang script. Ang mga salita niya ay nagmumula hindi sa papel, kundi sa puso. Hindi ako narito upang sabihan kayo kung ano ang tama. Narito ako upang sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa pagnanais niyong baguhin ang mundo. Tumahimik ang mga kabataan. Ang mundo ngayon, patuloy niya, ay nagbebenta ng pagkakakilanlan na yari sa filter. Nagbebenta ng pagmamahal na may kondisyon.
Nagbebenta ng tagumpay na kailangang ikumpetensya. At kayo ay sinusubukang huminga sa gitna ng mga pekeng posibilidad. Lumapit siya sa harapan ng entablado, tumayo, at naglakad pababa, patungo sa pinakagitna ng grupo. Ngunit kayo rin, anya, ang henerasyon na kayang magrebelyon, hindi sa galit, kundi sa pag-asa. May isang kabataang lalaki mula sa Brazil na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Holy Father, tanong nito, paano po kami maglalaban kung lahat ng daan ay sarado na? Tinignan siya ng Papa. Matagal. Tim. Gamitin niyo ang armas na kinasusuklaman ng mundo, ang kabutihan. Nagpatuloy ang kanyang mensahe, sa anyo ng isang pakikipag-usap, hindi isang sermon. Mag-inay. Ngunit ang inay na magpapagising, hindi magpapahina. Magsalita, pero huwag para ipahiya. Maglakad, pero huwag para iwan ang iba. Umibig, buong buo, pero hindi para gamitin, kundi para yakapin. Binigyan niya ng pangalan ang kanilang pakikibaka. Sagradong pag-alsa. Ito ang rebelyon ng mga kabataan na tumatangging magpanggap. Ang mga kabataang gustong sumigaw ng Kristo ay buhay, hindi dahil sinabihan sila, kundi dahil naranasan nila ito. Nagkwento siya ng mga nakilala niya. Isang dating adik mula sa Naples na, pagkatapos ng isang dasal sa harap ng larawan ni Maria, iniwan ang droga at ngayon ay tumutulong sa rehabilitasyon ng iba. Isang dalagang Syrian refugee na nawalay sa kanyang pamilya, ngunit gabi-gabi ay nagsusulat ng tula tungkol sa Diyos sa isang maliit na notebook habang nakatira sa tent. Isang batang seminarista sa Rwanda na nalaman niyang may cancer, ngunit tumuloy pa rin sa kanyang bokasyon, sinabing, gusto kong maging pari kahit sa huling taon ng buhay ko. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.